Matapos nga ang hindi kagandahang pagkatalo noong nakarang araw ng Golden State Warriors sa Chicago Bulls, mananatili para naman sila sa kanilang home court na Chase Center para kalabanin naman bukas ng umaga ang nalaglag na sa playoffs na San Antonio Spurs. At bago pa man magsimula ang kanilang laro, inanunsyo na nga po ng Warriors na hindi dito maglalaro si Stephen Curry bunsod ng injury sa kanyang paa. Ibig sabihin literal magiging undermanned ang kupunan sa pagkawala ng kanilang number 1 option sa opensa. Subalit kahit man ganon, may lumabas nga pong balita na liyamado para naman sila sa kanilang laban kontra sa Spurs since hindi rin naman dito maglalaro si Victor Wembanyama dahil sa kanyang injury rin sa paa sa kanyang natamo sa huling game kontra sa Rockets. Alam naman nga ninyo, ang Spurs ang isa sa mga worst team at mas lalo lamang nga silang nahirapan na manalo sa kanilang mga laban kapag wala ang kanilang best player. Kaya isang napakalaking oportunidad nga ito para sa Golden State Warriors na makakuha ng easy win. Samantala, katulad nga po ng napag-usapan natin, isa nga sa mga magiging rason o sa naging rason ng pagkapanalo ng Lakers sa Bucks dahil sa ipinakitang napakagandang performance ng kanilang superstar point guard na si D'Angelo Russell matapos mag-init ng husto ang shooting nito. Ika nga'y ipinamalas nga po niya dito ang tinatawag na D'Angelo Russell Show. Pero ang tanong, bakit nga ba ganito na lamang kaganda ang kanyang ipinakita ngayong araw malayong malayo sa kanyang naging performance sa kanilang pagkatalo kontra sa Sacramento Kings? Well, ayon nga sa naging pahayag ni D'Angelo Russell sa kanyang post-game interview, sinabi nga po niya na alam niya na napaka-importante ito para sa kanila na manalo sa Bucks since nakikipag-agawan nga sila ng pwesto sa West. Bukod nga po dyan, sinabi rin naman ito na kailangan talaga na merong mag-step up sa kanilang lineup since hindi nga dito naglaro ang kanyang kakampi na si LeBron James. And speaking of LeBron, may ilang mga fans na rin naman ang nagsabi ngayon na tuwing out nga daw ito, maganda ang ikot ng bola at rotation sa Lakers sa kanilang ginagawang play sa court plus mas nahahawakan na nga po ni D'Angelo Russell ang bola ng mas matagal. Kaya di na nakapagtataka kung bakit nag-init ang shooting nito at nagpakita siya ng malahalimaw na performance. Ngunit sa kabila nga po ng pagkapanalong ito ng Lakers, meron rin naman ngang hindi magandang yari kay Anthony Davis matapos sumakit ang kaliwang balikat nito nang matamaan at mabanggaan siya ni Giannis Antetokounmpo. Sa ngayon, hindi pa niya alam kung makaka-apekto ito sa kanyang availability sa kanilang susunod na laban, gayong oobserbahan nga ito bukas ng umaga. Sa kabila nga po ng pagkatalo ng Orlando Magic sa kanilang huling game sa New York Knicks at ang pagkakaputol ng kanilang 5-game winning streak, nananatili pa rin naman ang kanilang team sa panlima sa Eastern Conference na merong 37 wins. Sadyang sa kabila nga po ng achievements na nagawa ng kanilang team, nananatili pa rin naman nga silang underrated since kakaunti lamang nga po ang naniniwala na meron silang ipapalag sa Eastern Conference pagdating ng playoffs. Yes mga idol, kahit man may ilang malalakas na kupunan na silang natalo at napatumba, marami para naman ng mga fans ang duda sa kanilang talento at kakayahan since isa pa rin naman nga daw silang batang kupunan. Bukod sa wala pang napapatunayan, wala rin naman nga daw masyadong experience sa postseason at yan nga ang pinakakahinaan ngayon ng kanilang team na maaaring samantalahin ng kanilang mga makakalaban, lalo pat alam nga po ninyo na bigla-bigla na lamang nga pong nag-iiba ang laruan ng bawat kupunan pagdating ng playoffs. So yun lamang mga idol. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.